Napapanahon na bang repasuhin ang oil deregulation law? Yan po ang tinalakay ng pagdinig ng Kamara kasunod ng pagmahal ng mga produktong petrolyo. Sabi ng isang opisyal ng Energy Department, may inihahanda silang dokumento para maamyendahan ang batas. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation sa fuel crisis na epekto ng gulo sa Middle East, halos iisa ang hiling ng mga transport group. Ibasura ang oil deregulation law, lalo't ang Department of Energy na ang nagsabing wala silang magawa sa presyo ng langis dahil sa batas. Namungkahi po namin, hindi lang pag-aralan yung oil deregulation law, kundi ang mungkahi po namin, tahasang siyang ibasura dahil inutil siya para sa mamamayan. Itong batas na ito, hindi po kami nakonsulta no ito'y aprobang maging batas. Hirap na po dahil po dyan sa batas na yan. Ang tawag ko po sa sarili ko po, hindi na po batas ngayon po yan. Gatas na po. Sabi ng Department of Energy, may inihanda silang dokumento para maamyendahan ang oil deregulation law. Meron na hong tinapos ang DOE na amendment draft doon sa oil deregulation law. Finalizing it now, and soon we will be submitting it to Congress for amendment. So, for the proposed amendment. Nang tanungin ng GMA News ang DOE para sa mga detalye, tumanggi ito dahil di raw otorisado si Director Rino Abad na isa publiko ito. Ang Oil Deregulation Law ay pinasa noong 1998 kung saan hinahayaan ang mga kumpanya ng langis ang magtakda ng kanilang presyo. Layo nitong mapababa ang presyo ng gasolina dahil magkakaroon ng kompetisyon sa mga oil industry players. Pero sa taas ng presyo ng gasolina ngayon, sinasabi ng chairman ng komite na baka napapanahon ng baguhin ito. What's happening right now is an eye-opener. So basically, ako laging sinasabi ko nga marami naman mga batas dyan, but we should adjust, adapt to the changing times. And I think ngayon is talagang tama na napapanahon na. Si Quezon City Representative Bong Suntay inusisa ang Department of Finance kung bakit sa LPG at kerosene lang inalis sa excise tax sa loob ng 3 buwan. Gayong mas marami daw ang makikinabang kung aalisin ang excise tax at value-added tax sa krudo at gasolina. Umabot pa nga ng 140 eh. So ibig sabihin yung VAT collection more than doubled for almost 2 months now. So malaki na yung napundar ng gobyerno. So why not give a temporary reprieve sa mga tao like what other countries did? We take note of the recommendations of the Honorable Congressman. We're closely monitoring the movements of the prices of fuel, and maybe in the meeting of the DBCC, pag-aaralan po namin yung mga bagay na yun for the next recommendation. Giit naman ni Deputy Minority Leader Serge Dagook, malaking value-added tax na ang nakolekta ng BIR sa pagsipa ng presyo ng langis simula nang magkaroon ng gulo sa Middle East. Kaya bakit hindi raw ipako muna sa pre-war level ang kinokolektang VAT sa langis? After sa gira, kumita na tayo. Ngayon, halimbawa, nasa 90 pesos pa tayo. So yung 90 pesos minus 55, 55 lang ang patawa natin ng VAT. Ang ibig kong sabihin, ang isuspend lang natin na koleksyon ng VAT, yung increase ng fuel cost per liter. We will relay your recommendation to our principals for further study. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News.